Hello, good evening mga kabatang Minor TV and welcome po sa ating episode na naman ng Marry Faith. Magandang gabi sa iyo, Kuya Pip. Brother, good evening and good evening mga Marry Faith. Ako, exciting ang ating kwentuhan ngayong gabi kaya huwag po tayong bibitaw, no? At kamusta naman dyan sa iyo, Kuya Alan? Yeah, medyo mainit na dito at summer na. But anyway, at saka mahaba ang araw. Ngayon sumisikat na ang araw, mga ganitong oras, alas 5, pasikat na. Kaya kaya medyo ang tulog din maikli kasi minsan mahirap matulog pag maliwanag alas 9 maliwanag pa rin but anyway, so welcome po sa ating another episode ng Marry Faith dito po sa Batang Minor TV. Ang Batang Minor TV po ay isang social media platform na ginagawa natin upang mag-promote po ng vocation and spiritual growth. Kasama po natin dito yung ating mga kapatid sa RCM, Religious of the Catechism of Mary, sa RDW, yung mga congregation, OP, kasama rin natin yung mga sa seminaryo, yung ating mga seminarista doon sa minor seminary at sa major seminary. Kuya Pip. Yes. Ako, Kuya Alan, ipasok na natin yung ating mga guests at saka tayo mag-prayer sabay-sabay. Yes. Hindi naman guest, kundi yung ating regular na nakakasama dito sa Marry Faith. Yes. Good evening, Brother Carlo and Sister Pearly. Ayan, kamusta sa po? Isang maalinsangang gabi. Napaka maalinsangan pero napaka mabiyaya at magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Marry Faith. Kumusta na po kayo? Kuya, kumusta Kuya Alan? Kuya Pip? Takas Kuya Carlo. Kuya Carlo. Good evening po. Yeah, good evening. Namiss ko na po kayo kasi kasama rito. Ano po Kuya Pip? Namiss ko po kayo kasi ngayon lang po ako nakasama na nakaraan, absent ako. Opo. Kuya Carlo. Good evening po. Baka hindi niyo po napapansin na month of June na tayo at nangangalahati na tayo ng taon, parang kailan lang. At malapit na naman ang second semester, magpapresko na. At happy birthday in heaven sa aking late father na yun, June 3 birthday niya. Sa kanya ko pinang narinig at kay mama ang Holy Trinity. Amen. At nako, malapit nang sumilip si Jose Marichan. Nagtotono na. Yung favorite ni Kuya Alan. Apo Jose Marichan. Sabi ko nga, nung mag-June, kalahating buwan na lang. Another year na naman. Ang bilis ng panahon. Kalahating taon po, sister. Yeah. Opo. Mid-year bonus na. Sa mga may mga bonus. Mga may bonus. Apo. Kami nakikisaya na lang sa mga may mid-year bonus. Nakikibahagi po kami sa inyong kagalakan. Okay po. Kuya, Sister, Brother Carlo, siguro simulan muna natin. Pero hello daw po, Sister Pearly, belated happy birthday. Happy birthday, Sister Pearly, belated. Thank you. Sabi ni Elandre Bahador. At magandang gabi din daw po, sabi ni Feli Macaranas. Yun pala, congratulations sa anniversary ng Dayolikatma. Ayan Sister, Mother, nabanggit ko ng maayos payagan nyo na kami. Sabi kasi ni Mother Cecil, may nire-request ako doon sa sa Echoes of Christ, papayagan lang daw niya ako pag nabanggit ko raw yung nang maayos yung Dayolikatma. Apo, napakasaya ng celebration ko talagang puno ng energy ang mga katikita. Kaya, sige, simulan po muna natin, sister, sa isang panalangin. Kuya Pip. Simulan po muna natin sa isang panalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming makapangyarihan, kami po ay samahan ninyo. Kami po ay bigyan nyo po ng karunungan sa aming pagtalakay ngayong gabi sa inyong misteryo. Nawa po ay basbasan nyo po ang kami at ang lahat po ng sumusubaybay sa aming programang Maripate, at nawa po ay kami po ay matuto at lalo pa pong lumalim ang aming pananampalataya sa pag-join namin dito sa discussion na to about the Holy Trinity. Ang pag-uusapan po namin ay yung kaluwalhatian po ninyo. Yung kaluwalhatian niyo po, Panginoon. Ang lahat na ito ay itinataas namin sa ngalan mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nako. Sister, ito nga yung sinasabi natin na di ba? Na parang mahirap pero masarap talakayin. Bukas po ay pagdiriwang ng buong simbahan, ang tinatawag nating Trinity Sunday. Happy Fiesta sa mga taga Santissima Trinidad. Ate Shea, mga nanonood po, ayan, mga faithful na viewer natin. Happy Fiesta nga pala. Sarap siguro yung yung beans tsaka may saging. Suman. Okay po. So yung topic po natin ngayon, sabi ni Kuya Alan, ay mahirap pero masarap pag-usapan. Totoo naman kasi talaga ang hirap ipaliwanag. Pero ngayon pong gabi ay hindi natin ito pag-uusapan, pagkukwentuhan para ibigay ng napakalalim, kundi konting kaalaman, pero meron tayong tinatawag na aplikasyon. Hindi po yung napakalalim, wag pong matakot dahil kami din po, kung ang pag-uusapan natin malaliman, unang-una na po akong matatakot dyan. Pero hindi po, very light lang, kundi kilalanin natin ng unti-unti. Unti-unti natin kikilalanin ang banal na santatlo sa buhay natin bilang mga katekista, araw-araw, oras-oras sa lahat ng pagkakataon. Hahangarin po natin na lumalim ang ating pagkakilala sa banal na santatlo nang sa gayon ay makita natin ang paggalaw, at yung ating pakikipag-ugnayan sa banal na santatlo sa buhay natin araw-araw. Amen, sister. Tama po ba, Kuya Carlo? Yan, amen. Tama po. Amen. Siguro, sister, pwede nating anuhin nyo na Tama po yun. ang term doon is reflective discussion. Yan. Yes po, opo. Ganoon naman po, di ba, pag sinabi nating catechesis, hindi lang po tayo hindi po theologizing, kundi catechizing tayo. Pag sinabi nating catechesis, essential po na sangkap ng catechesis ay ang karanasan. Nandoon ng karanasan, nandoon ng sinasabi ng banal na kasulatan, ng katuruan ng simbahan, at syempre, nasaan ito at saan natin iugnay sa buhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang Kristiyano. Okay po. Amen. So, yun nga. So, simulan natin, Brother Carlo. Kailan ba nagsimula itong itong idea ng Holy Trinity, brother? Okay. Sa akin pong by the way, yung official teachings about the Holy Trinity sa paragraphs 232 hanggang 267 ng Catechism of the Catholic Church. At ipa-flash ni Sister Pearly yung first paragraph dyan, paragraph 234. Pero nag-uumpisa sa 232 yan hanggang 267. Pakibasa po. Siguro kailangan tingnan ang Holy Trinity bilang isang development of doctrine. Ibig sabihin, hindi naman ito biglaan sa Genesis 1:1, Trinity na kaagad. Tapos sa Bible ando na kaagad. Katunayan, ang mismong terminology na Trinity ay hindi mo talaga mababasa sa Biblia. Pero yung substance, yung turo mismo, ay mababasa natin sa banal na kasulatan.
And then after that, ang pinakamalapit is yung Matthew chapter 28 verse 19 na ginagamit naman po talaga natin ito lalo sa mga katekista. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang word na ginamit ay, hindi ko alam kung ano man sa Greek, singular ngalan. Whereas pertaining to the three, pero singular yung ginamit. So pagdating ng post-biblical times, gumamit na ng mga Greek terminologies. For example, yung person, nature, being, mga terminologies na yan na ginamit to describe the teaching. So, yun ang nangyari hanggang sa dumating sina San Agustin at eto na tayo sa kasalukuyang panahon. Meron lang akong konting kwento kasi sabi nga ni Sister Pearly, hindi naman ito hardcore na theology kundi catechesis. Meron akong isang kaibigan na born again. Marami kaming discussion pero nagkakasundo kami pagdating sa Holy Trinity. Sabi niya, may nakadiskusyon akong sekta na hindi naniniwala sa Trinity. Sabi niya, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Paano magiging 1 yan? Sabi ko, anong sagot mo? Sabi niya, ay hindi ako gumamit ng plus. Ang ginamit ko, multiplication times. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Sabi ko, bakit mo ginamit yung multiplication? Kasi yun ang nasa Biblia, multiplication. Di ba sabi sa Genesis ng Panginoon, go, ye, and multiply. Yun ang ginamit ko. Kasi sabi ko, well, kung gagamit tayo ng algebra, mali talaga yung 1 plus 1 plus 1. Tama naman yung 1 plus 1 plus 1 equals 3, pero lalagyan mo ng tinatawag na numerical coefficient. Ano yun? Gawin mo, di ba sa algebra may mga 1x, 2x. Gawin mo doon, 1p plus 1p plus 1p equals 3p's. Di ba tama? Tama. Ibig sabihin, 1 person plus 1 person plus 1 person equals 3 persons. Tama naman, yan naman ang tinuturo natin. Pero pwede rin na 1 person plus 1 person plus 1 person equals 1g. So, iba na yung numerical coefficient mo. Ibig sabihin, 1 person plus 1 person plus 1 person equals 1 God. So, tama din yung ganun. Pero, sabi ko, hindi naman sakop ang Diyos ng mathematics. Ang mathematics ang sakop ng Diyos. Kaya gumamit man tayo ng science, ng reason, ng mathematics, always unlimited pa rin yung ating pag-describe ng Holy Trinity. Sabi nga namin ni Sister Pearly kanina, if you can describe God fully, you are not describing God at all. Baka hindi na yan yung totoong Diyos na i-describe mo. Kasi kaya mo siyang i-describe fully. So, I think the long and the short of it is 3 persons in 1 Godhead. Opo. Kaya nga sabi nga din Kuya Pip kanina, kaya nga mystery Di po sikat po yung pag sinabi natin Trinity, sikat po yung kwento ni Saint Augustine na yung bata na kinukuha yung tubig sa dagat, nililipat dun sa balon niya, hindi niya matapos-tapos. Kasi di ba ganun nga yung definition natin na hindi talaga natin mag-grasp, hindi talaga totally, kahit na yung mga magagaling na theologians, hindi talaga. Dahil nga mystery, God yan Ang sa atin lang kumbaga, pag ninilayan natin kung ano yung mystery, and then, pag napagnilayan natin to, nakita natin kung paano ang Diyos, yung mga pagkilos ng Diyos, doon lalong lalalim ang ating pag-ibig. Kasi ang pag-aaral po natin, katulad dito, sa Banal na Santa to, na Holy Trinity, ang pag-aaral natin ay hindi po ito yung mapuno Di ba? Hindi po ending. Tama, dadaan po dito, kailangan dito, para makarating dito, sa puso. Kapag nakarating na sa puso, doon po tayo yung, kumbaga, sa kilos, makikita yung mystery, kumbaga, yung paggalaw, nung nandoon sa misteryo, ay nakikita sa buhay natin. Kasi, di ba kapag minamahal mo, mahal mo yung isang tao, sabi nga sa pamilya, si Kuya Alan, di ba yung isang anak mo, kamukha mo,
'Di ba? Kasi ano mo yun eh, kumbaga yung sabi nga nila, kapag nagmamahal, ano po, nakakahawig mo yung minamahal mo. Ano po. So, ganun yun eh. Kapag, the more na nakikilala po natin, the more na minamahal natin. Hindi po. Kaya po yung pag-aaral, katulad ng pakikinig, pagjo-join po dito sa atin sa Mari Faith, ay hindi po para lang masabi na nanood ka dahil chinek ni sister o kaya sinabi ni Kuya Carlo, kundi personal natin pinili itong mag-join dito, manood kasi gusto natin lumalim ang ating pananampalataya. Lalo ngayon po, di po ba, Holy Trinity. Timing, bukas ay tinatawag natin na Trinity Sunday. So, katulad nung naka-flash po dito, sabi ng CCC ay itong Most Holy Trinity, ang central mystery of Christ. Ano po? So, nakapaloob po dito yung cross na yung cross na halaga. Yun yung pamamaraan. Ano po? Yung pong resurrection, mahalaga po yan. Ang Eucharist, mahalaga. Pero sabi dito, ito po yung source, yung Holy Trinity po yung source o yung other mysteries ng ating pananampalataya, especially ng Eucharist. Binanggit po kanina ni Kuya Carlo na yung pagkilala natin doon sa Banal na Santatlo, yung dogma, yung aral ng simbahan ay unti-unti. Wala naman nga ito sa yung salitang Holy Trinity, wala po sa Biblia. Pero nandoon po yun. Kaya nga sa simula pa lang nandoon na sa creation, di po ba Kuya Alan? Sinabi na, let us. Nandoon na nag-e-exist na. Kumbaga yun sa atin po ay unti-unti na napapangalanan, nare-recognize, at napapag-ugnay-ugnay natin. Tulad ng mga pinag-aaralan po natin na, di ba, sabi kanina ni Kuya Carlo, una muna na-establish yung paglilinaw, tungkol sa katuruan ng tungkol sa kay Jesus Christ, kay sa Holy Spirit. At thanks be to God sa mga taong di ba, ito'y blessing in disguise. Nagkakaroon ng mga error sa pagkilala at pag-unawa sa mga katuruan na to. At from that, doon sa error na yan, ang simbahan ay kumikilos, tumutugon, di ba, yung counter-reaction natin. At dahil doon, lalong nabubuo, lalong lumalalim, habang may mga maling katuruan, the more na nagninilay ang simbahan, the more na natutuklasan, the more na nakikilala natin, the more na lumalalim ang pag-unawa, the more na minamahal, the more na mas nagiging matatag at nag-uugnay-ugnay at nakikita natin na ito yung treasure talaga nating mga Katoliko, yung ating teachings. Na makikita natin na we are on the right path. Tama. Sister, kanina na nagsasalita ka, akala ko tinuturo mo yung sikmura mo, yung tiyan. Naalala ko tuloy, yung paliwanag sa Trinity, dati kasi sabi niya, meron akong, ito nais ko bahagi sa inyo, no? Yung pagkakaunawa ko, sister, correct me if I'm wrong, Kuya Alan, Kuya Carlos, sister. Sabi doon sa umaga, ang kinakain natin ay pandesal. Sa tanghali, minsan monay, minsan ensaymada, tapos minsan sa gabi nagde-dessert tayo ng cake o yung minatamis na tinapay. Pero ano yung common denominator nila? Lahat sila tinapay. Pero iba-iba mo ng oras kinain. Meaning sa umaga, sa tanghali, merienda o kaya dessert sa gabi. Ang pagkakaintindi ko po sa Trinity, sister, ay hindi chronological na may oras, kundi para silang iisang sila yari sa tinapay pero iba-iba sila ng purpose, iba-iba sila ng gamit. Diba, kinain natin ng tinapay, pandesal, almusal. Kinain natin yung monay, tanghalian, or merienda. Isa naman ay dessert. Ang Trinity, yung pagkakaintindi ko naman, sister, ay isang Diyos na merong tatlong purpose. Yung isa, ang lumikha, yung Creator, is the God the Father. And then there's the Son of God, yung si Jesus, yung dalawang persona, which is the Redeemer or Savior. So yun yung pangalawang purpose. Yung pangatlo,
which is eto na yung ating nararanasan at kasama ngayon, ay ito yung tinatawag nating sanctifier o provider ng ginhawa, provider ng joy. So, these personas may tatlo-tatlong gamit, no? Katulad ng binanggit ko mga tinapay kanina. Pero lahat sila ay tinapay. Isa lang ang pinanggalingan, isa lang, tinapay lang sila. Iba-iba lang yung flavor, iba-iba mo lang. Maaring yung tinapay, pag kinain mo sa umaga, breakfast, sa tanghali, iba-iba. So, depende na lang sa pagkakilala mo doon sa Diyos na gumagalaw sa iyong buhay. Na sa buhay natin, hindi lang nung nilikha tayo natin nararamdaman ng sama. Hindi lang nung niligtas ng Panginoon natin nararamdaman si Jesus Christ. And at the same time, hindi lang ngayon natin nararamdaman ng Espiritu Santo. Ang mahalaga doon, sabi nga ni Sister, ay makita natin kung paano gumagalaw sa buhay natin yung tatlo, no? Kung paano gumagalaw sa buhay natin. Yun yung pagkakaintindi ko dati noong sa Pero Sister, noong una, binago ko na ngayon, ginawang pandesal. Noong una, ang sabi ko doon sa sharing ko sa simbahan, putok. Yung tinapay na putok, yung solid. Naalala ko kanina, hindi ko nakikita sa puso kang pala nakaturo. Sabi mo sa isip. Akala ko sa mura. Naalala ko yung mga chicha, yung mga pagkain. Okay po. So, yan, yung mga ganyan po ba, di po ba? Sinusubukan natin na, dahil nga mystery, ang hirap arokin talaga namang hindi natin maaarok. Pero humahanap tayo ng pamamaraan para madali nating nauunawan, at least, yung kahit yung maliit na bahagi lamang po ay masilip natin at maiugnay natin po dito yung paniniwala natin na sino ba yung Ama, sino ba yung Anak, at sino ba yung Holy Spirit. Sabi natin kanina, unti-unti. So, ipapakita ko po yung diagram na ito po ay, kumbaga ay, paano ba ito, Kuya Ayaw? Next. Apo, next. Ayaw lumabas yung next eh. Enter. Po yung, ayan. Sabi natin kanina, yung formation po ng dogma ng Holy Spirit, ng Trinity, ay unti-unti. Nagsimula po yan doon sa paglilinaw, sa mga maling turo kay Jesus Christ, kay Holy Spirit, tapos ang pinagsama-sama, hindi po ba? Kaya nga po yung ating ding credo, unti-unti, kumbaga talagang idineklara ng simbahan, ito yung ating pananampalataya para, kumbaga, mas maunawaan natin ang pagkilos ng Diyos. At dito sa diagram na to po, Kuya Carlo, yung pinag-usapan natin kanina, ito yun, yung bunga, sige Kuya Carlo, mas gusto ko yung explanation ni Kuya Carlo kanina. Opo, ito po yung basic diagram na ginagamit nating mga katekista. Tandaan po natin yung connection kasi ang Holy Trinity daw, itong persons are persons in terms of connection or relationship with the other persons. For example, at remember pala, bago natin ito pag-usapan yung diagram, God is outside time and space. Ibig sabihin, huwag nating isipin na porque the Son is begotten by the Father, there was no time that the Son did not exist. Hindi po ganun. Hindi porket, ano po ba, Sister Pearly, yung translation sa Tagalog ng begotten? Ano nga ba? Kasi begotten, not made. Hindi siya nilikha ng Ama, ang Anak. Begotten. Di ba, kasi sa Tagalog, di ba, sumilang mula, Diyos buhat sa Diyos. Ganun lang ginawa nila, di ba? Doon po yan sa Constantino, sa Nicene. Sa Nicene, begotten, nakalimutan ko yung translation in Tagalog kung ano yung begotten. Pero sa Nicene, sa Apostles' Creed, ano po ba ang translation? Lalang ng Espiritu Santo? Ganun lang po. Which is created, pero hindi created kasi ang Son. Anyway, kung sakali mang gamitin natin yung word na pinanganak, hindi na nangahulugan at a certain point, wala ang anak, hindi pa ipinapanganak. Because they are from eternity. Ibig sabihin, hindi sila sakop ng time and space. Nag-i-exist sila from eternity. Ngayon, ang Father is only a Father in relation to the Son.
and the Son is only a Son in relation to the Father. Therefore, ang distinction nila, yung Ama, ayon sa ating katekism, ibinigay ang lahat sa Anak, pati ang kanyang pagka-Diyos. Ang tinira lang ng Ama ay ang kanyang pagiging Ama. Pero yung pagiging Diyos niya, ibinigay niya ng buo sa Anak. Oh? Pero may natira sa kanya. Anong natira sa kanya? Yung pagka-Diyos pa rin niya. Yun nga ang misteryo doon eh. Kahit ibinigay ng Ama sa Anak ang lahat, hindi pa rin nawala sa kanya kung ano ang kanyang ibinigay. So, we are teaching therefore, ayon sa katisismo, na yung Father, Son, and Holy Spirit, hindi sila one-third God na naghati-hati. The Father is 100% God, the Son is 100% God, and the Holy Spirit is 100% God. Hindi nila pinaghahatian ng fractional yung pagiging Diyos. Pero, as far as yung relationships nila are concerned, ang Ama ay hindi ang Anak, at ang Anak ay hindi ang Ama. Ang Espiritu Santo ay hindi ang Anak, ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Pero ang Espiritu Santo ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Ama ay Diyos, at iisa lang yung pagka-Diyos na iyon. Ngayon, hindi nila pinaghahatian. Isa pang sinasabi ng katisismo, the Father is in the Son, the Holy Spirit is in the Son. Therefore, when you worship the Son, you effectively worship the Father and the Holy Spirit. Kasi nasa Kanya, nasa Anak, yung 100% na pagiging Diyos. When you also worship the Holy Spirit, effectively, you worship the Father and the Son. Kasi nasa Kanya rin yung 100% na pagka-Diyos, and so on and so forth. So, ibig sabihin nito, ang persona is only a matter of relation. But in terms of substance, Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, at Diyos din. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero, in relationship with each other, they are not. So parang yan ang sinasabi ng diagram na ito. May nakaligtaan po ba ako? Tama po. Sa diagram po na to ay ipinapakita yung sinasabi ko kaninang dogma ng Holy Trinity. Yung mga katikista po, kung meron po kayong katabing CCC, makihanap niyo po sa yung CCC 253, 254, and 255. So, pinapakita dito, ang una po kasing dogma ng Trinity is, the Trinity is one. So, ito, di po ba one? Dahil sila ay divine. Ano po? Kaya nga, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. So, yun sa divinity, sinasabi natin na sila ay iisa. And then, in 254, sinasabi po dito na the divine persons are really distinct from one another. Yung sinasabi po kanina, iba yung kaya yung Father ay hindi yung Son. Ano po? Yung Son, hindi siya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi siya. So, yung Holy Spirit, hindi yung Father hindi Holy Spirit. Kasi magkakaiba din naman sila. Di ba? Pero, one, isa lang po din sila. They are just distinct from one another po. And, yung number 255 po, na pangatlong dogma po ng Holy Trinity ay the divine persons are relative to one another. Yung po sinasabi kanina, yung pagkaama, yung si Jesus Christ yung Son dahil ang Diyos ang Ama. Yung kanyang pagkaama ay dahil sa kanyang anak. Po. At yung sabi, maganda yung paliwanag po ni Monsignor Benko. Hindi ko po makalimutan yung kahit po saglit lang kami tinuro ni Monsignor Benko, pero yung sabi niya po ay although sinasabi naman ng maraming theologians na yung pagmamahal, yung mahal ng Ama ang anak, mahal ng anak yung Ama, yung pagmamahal nilang dalawa po, yun yung tinatawag na yung Holy Spirit. Parang, ang Ama ang lover, ang anak yung beloved, at yung pagmamahalan nila, iyon yung Holy Spirit. At bukod, kumbaga dito po sa diagram natin na to, simple, parang ang simple lang tingnan, maliwanag naman sa atin bilang mga Katoliko, hindi ito yung Son, hindi yung Holy Spirit, lahat sila ay God. Pero itong image na to ay nagpapakita sa atin na ganoon
ang misteryo. Kasi parang bakit ganun, ba't ganyan? Kaya nga mystery, pero still, kung sa simpleng pamamaraan lamang po, ito sa kaya nating abutin, ay makikita natin na itong tatlo po na to na kasama natin sa araw-araw ay kumikilo sa iba't ibang pamamaraan, pero sila ay iisang Diyos na nasa buhay natin. Ito. Amen. Dagdag ko lang po, Sister Pearly, yung sinabi mo na tinuro din to ng mga Santo Papa ni Pope Francis. The Father loves the Son loves the Father, and the mutual love between the Father and the Son is the Holy Spirit. Yung word pong is very important. Hindi siya becomes. Kasi pag nagsabi ka ng becomes, parang hindi nag-i-exist yung Holy Spirit. So, the Father loves the Son loves the Father, and that mutual love is, hindi becomes, is the Holy Spirit. So, dito, ang pinupuntos dito, na ang Holy Spirit, kasi ang love, di ba, is something abstract. Hindi naman talaga person ang love, it's a virtue. So, ang Holy Spirit, kasi meron ding error, heresy na itinuturing ang Espiritu Santo bilang isang power or force. I think sa plain truth, nabasa ko yan eh. The Holy Spirit is an energy na nagpapagalaw. Energy para siyang apoy, para siyang tubig, na hindi persona. Pero kakaiba sa teaching natin na Holy Spirit is not a force, is not a power, is not a virtue alone, but another person. So, yan yung Holy Spirit. Ayun ang napansin ko doon sa paliwanag ni Sister Pearly. Amen. Yes. Nako, Kuya, alam mo kung bakit ako tahimik, Sister, Brother Carlo, ano? Kasi pinagninilayan ko, matagal na panahon. Alam ko, pati nararamdaman ko bilang isang katikista, ito yung topic na to yung pinaka, kung hanggat may iwasan mong i-brought up. Pero sabi nga natin, kasi ang hirap talagang ipaliwanag dahil nga yung, sabi nga ni Kuya Pip kanina, di ba? Misteryo nga eh. Sabi mo nga, Sister Pearly, kanina, yung sinabi ni St. Augustine, di ba? Na mas madali pang ilipat yung tubig sa dagat papunta doon sa hukay na ginawa niya kaysa maintindihan yung misteryo ng Santatlo, di ba? At yun nga rin yung pinagninilayan ko nung sabi ko nga kanina, di ba, sa Bible, nung binasa ko yung sulat ni San Pablo sa mga Korinto, yung unang aklat doon, lalo na yung sa chapter 2, parang inaano doon yung karunungan ng Diyos nga na hindi natin maaarok talaga eh. Sabi ni San Pablo, parang kumbaga iba yung karunungan ng Diyos, hindi natin kayang isiksik sa ating mga utak. At yun din yung kumbaga yung iniisip ko, Sister, kasi pagka halimbawa ako, natatanong ako pagdating sa ganyan, ang experience ko diyan kasi may mga tao na ang tingin kasi nila o ang pananaw ay limitado lang sa kung ano yung kakayanan ng tao, kagaya niyang kumbaga hindi naman nakapag-aral ng logic, ng philosophy, ng di ba? Kaya minsan ang hirap ipaliwanag, o minsan personally mahirap, hindi ko maintindihan kasi wala akong enough na kumbaga ay karunungan na maintindihan yon. So ang tanong ko ngayon, Brother Carlo, Sister Pearly, bilang mga experienced catechist, bilang ako isang katekista, paano kaya natin ma-explain lahat ito, yung philosophical aspect nito, paano kaya natin siya ma-explain sa isang simpleng tao? Yun yung pinagninilayan ko, kaya ako tahimik eh. Sabi ko, paano ba natin mako-convert to? Paano natin mayuhugot to para maintindihan ng kapwa natin, di ba, ng mga kapatid natin. Alam mo, Kuya, sharing lang din po, dito mo ma-appreciate talaga yung sense of faith eh. Kasi nung ako po hindi tao sa simbahan, hindi nga, sabi ko nga sa inyo nun, hindi po ako pala simba. Pero, para sa akin po, pag dumalaw ako sa simbahan, ang tawag ko na doon simba.
So, noon po ako po ay dalaga pa. Ako po yung nagpupunta sa Santissima Trinidad, yung luma pa pong chapel noon. Ano po? Ay, happy Ako fiesta. po yung nagdadasal doon. Happy Sa Santissima po. Oo. Apo. Ate She, happy fiesta. Masarap, parang masarap ang beans sa kasuman. Ano po? Pumupunta po ako doon pag Friday kasi ang mga tao pumupunta po doon eh. Kumbaga ang devotion ng tao doon ay Friday. So pupunta ako doon, ang daming tao. Hindi ko inisip kung may misa o wala. Hindi yung misa ang pinunta ko doon. Ang pinunta ko doon ay ako'y makaluhod at makapagdasal doon sa Trinity. Wala po akong alam, kuya. Wala po akong alam tungkol sa mga church teachings. Basta simpleng pangkaraniwang mamamayan lang po ako na alam kong may Diyos. Ano po? Pumupunta po ako doon sa Santissima Trinidad, yung lumang chapel pag Friday. Basta nakadasal ako, tawag ko po doon, nakasimba na. Kaya kahit hindi ako magsimba ng Sunday kasi alam ko nagsimba ako ng Santissima. Ang dasal ko po palagi ay ganito. Diyos Ama, tulungan niyo po ako kasi wala na akong tatay. Ikaw po ang aking ama. Tulungan niyo po ako sa aming pamumuhay kasi that time breadwinner po ako. Tulungan niyo po ako sa aming pamumuhay, sa aming kabuhayan. Kinuha mo yung ama ko bahala ka sa amin. Diba? Ikaw mo yung aming ama. Ikaw ang bahala mag-provide sa amin. Ikaw ang bahalang mamahala sa amin. Pupunta ko kay Jesus Christ. Sabihin ko, Jesus, di ba brother kita? Ganun lang po, parang bata. Di ba kuya kita? That time po, meron kaming malalim na problema tungkol sa kuya ko. So, di ba kuya kita? Tulungan mo yung kuya ko. Kasi brother kita, brother ko din yun. Tulungan mo po ako. Holy Spirit, sabi ko, lagi mo ituro sa akin anong tama kong gawain, anong tamang dapat kong isipin, anong tamang dapat kong gawain, anong tamang desisyon kailangan kong gawain. Kasi that time nagdi-discern na din ako na gusto kong magmadre pero napipigilan ako dahil kailangan kong mag-provide ikabubuhay, ekonomiya ng aking pamilya. Pero yung kuya, every Friday po yun, hindi nagbabago yung dasal ko ting pupunta ako ng Santissima. Ang ending ko po, pupunta ako doon sa malaking image ng Divine Mercy pala po ang tawag doon. Ano po? Basta may nakalagay sa ilalim, Jesus, I trust in you. Hahawakan lang po ako doon para sinasabi kong, Lord, pinaalala ko ulit sa iyo mga sinabi ko. I trust in you, hindi mo ako bibigoin. Uwi na po ako. Tawag ko po doon simba. Diba? Kaya sabi ko, sa murang edad ko din po pala kahit paano ay meron akong debosyon at nakita ko yung kung paano yung simpleng pagkilala ko sa banal at sa Holy Trinity at kung paano ako nananalangin sa kanila, based pala yun sa kanilang, kumbaga yung kanilang mga presoran, kanilang mga misyon, ay napaka-husay pala po, na totoo, ginawa naman po, kumbaga tinugon po ng Diyos lahat ng dasal ko na yun. At sabi ko, may devotion pala ako sa Holy Trinity, bata pa ako. Kaya yung mga katekista po natin na nakikinig sa atin ngayon, nakikibahagi, share niyo din po sa amin, dito sa comment box po natin na paano kumikilos ang banal na santatlo sa ating buhay bilang isang simpleng Kristiyano, isang mga katekista. Meron yan meron. Hindi lang natin nauupuan at napapagnilayan kung paanong itong tatlo po na to ay bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Itong tatlo po na to ay mahalagang maging bahagi ng buhay natin. Nandoon po sila Ang kulang sa atin, kailan natin nare-recognize, kailan natin pagninilayan para mas makita natin. So katulad ngayon, pinag-usapan natin yung Holy Trinity. Bumalik sa isipan ko, oo nga, ito. So, bumalik yung dati kong devotion sa Trinity na, lalo sa Holy Spirit po, lagi ko yung dinadasal na tulungan ako sa God the Father, Son, and Holy Spirit. Yun pala po yun. Ganun pala kahalaga ang Holy Trinity sa buhay natin. Brother Carlo. Ayun na nga po. Ang Trinity, yung intellect, hindi talaga ito ganap na mauunawaan. As I mentioned kanina, hindi naman ang misteryo, hindi lamang hindi mo naiintindihan o hindi mo maiintindihan, kundi there is more to know every day. So yun, hindi nauubos.
bukas, ito na naman yung kaalaman mo, nadagdagan, kinabukasan, madadagdagan. There is always more to know. Kaya kahit every year yung celebration ng Trinity Sunday, paulit-ulit man yung celebration, pero palaging merong bago na kaalaman tungkol dyan. At hindi lamang nagtatapos sa kaalaman, kundi sa pagsasabuhay. In particular, yung love. Kasi doon talaga nakaangkor, God is love, sabi sa banal na kasulatan. So, may isa akong libro, hindi ko alam kung katabi po, baka wala rito. Paborito ko itong libro eh. Ay, hindi makita kasi nakaano ko eh. Ang title, Ano title? The Church, the Icon of the Trinity. Ang nagsulat nito, member na ng International Theological Commission, si Archbishop Bruno Forte, translate na Father Catalino Arevalo. Ito ang basic na binabasa ko tungkol sa ecclesiology. Kasi ang tawag niya simbahan, Icon of the Trinity. Kasi as long as doon yung love, sinasalamin niya ang Santissima Trinidad. At hindi lang sa simbahan, siyempre, sarili kong pamilya. Hanggat ando doon yung pagmamahalan. Una pagmamahalan ng mag-asawa, tapos pagmamahalan ng mga anak ko, ando doon yung pagsasabuhay ng Santissima Trinidad. We recognize our tawag dito, yung pagkakaiba namin. Ako bilang tatay, iba sa nanay nila. Yung nanay naman, iba sa akin. Yung anak, iba. Pero iisa lang kami when it comes to loving each other at being a family. So, diyan ko unti-unting naiintindihan yung Holy Trinity as I live my family life and as I live my life in the church, in the government, and in the entire society. Napaisip ako doon alam mo, magandang reflection yan kasi nga yun nga yung objective natin dito sa Maripate, Sister Pearly. Pero bago ako pumunta dyan, mag-shoutout muna, sabi ni Sister She Chavez. Sabi niya, thank you po Sister Pearly, pasyal po kayo bukas. Uy, may imbita. Oy, Halika na, kain na. Magandang gabi rin po kay Sister Tessie Reyes, kay Maria Judith Mendoza, good evening po. Kay Nol Rueda, amen daw po Sister Pearly. Kay Madera Hazel, good evening po sa lahat, sabi niya. Kay Therese Angeles, magandang gabi rin. Kay Leonila Ofilada, kay LV Sorilla, kay Betsy Makawile, kay Tita Glo Reyes Pila, magandang gabi po. Magandang gabi po. Kay Sister Liz David, sabi niya may echo. Ayun, tinanggal ko na po yung echo. Kay Rovicel Linsangan, Sister Pearly, belated happy birthday po. Nakakatuwa at nakapag-live pa po kayo. Walang pong kapagod-pagod. Naku, walang kapaguran po si Sister Pearly. At ang mga RCM sisters, walang kapaguran yan. totoo yan. Ha? Kuya Alan, may singit lang ako kasi usapang fiesta Santissima Trinidad. Tanong lang, trivia. Ano itong handa sa piyesta ng Santissima Trinidad na inumin na hindi nawawala sa kanilang kapiestahan? Meron? Meron. Hindi ito nawawala sa kapiestahan nilang inumin na ito. Sirit na? Sirit na. Ano yun? Ano yan? 3-in-1 coffee. 3 in 1. Good, ayan. Okay. Ayun. Ganito yung palakpak sa mga devil meeting pa. Very Ayun. good. Totoo po yun. 3 in 1. Pero kuya, ano nga Yun po, nga, kanina, napaisip din po ako sa sinabi ni Kuya Carlo na totoo naman, kung ang pag-uusapan natin ang yung Holy Trinity, yes, it is a mystery. Pero hindi yung mga highfalutin words When we talk of the Holy Trinity, we are talking about love. Di ba ba? Yun nga yung Pag-ibig ang pinag-uusapan natin. yun nga po yung napagnilayan ko kasi nung binanggit ni Brother Carlo yung love. Alam ni, di ba Kuya Pip, nung tayo yung mga nasa high school pa lamang, di ba? Pag pinag-uusapan yung love, yung titibok-tibok, yun, di ba? Yung pakiramdam nung pagmamahal. Though sometimes it's infatuation, yung pakiramdam na yun noon, di ba? Alam niyo lahat yan, di ba? Kahit yung mga nanonood sa atin yung pag nai-in love, yung may kasamang kilig. Pero hindi mo ma-explain. Di ba?
nararamdaman mo yung pagmamahal pero hindi mo siya ma-explain na ano ba tong nararamdaman, di ba pagka yung may nililigawan ka, Kuya Pip, di ba, parang ano ba to yung nararamdaman ko dito sa aking crush, di ba, parang gano'n, di ba, pero Kaya nga Kuya Alan, maganda yung maganda yung tanong na pag tinanong mo yung asawa mo, o tinanong ka ng asawa mo, ako, halimbawa, pag tinanong ako ng asawa ko ni Tricia, bakit mo ko mahal? Sa totoo lang, hindi ko po ma-define. Kasi pag na-define mo na yun, mahirap. Para sa akin, personal ko, pag na-define mo na yung love, ba't mo mahal ang isang tao, ay parang limited na. Kasi na-define mo na eh. Mas maganda yung pinipili mong mahalin yung isang tao o ang Diyos na kaya mo Walang dahilan. Oo, yung dahilan ay mas magandang mahalin yun. At katulad ng sinabi ni Kuya Carlo kanina na yung pagmamahal ay yun yung magbubuklod doon sa sangtatlo na pinag-uusapan natin. Kasi talagang ang ipinapakita ng doktrina na ito, ng misteryo ng sangtatlo, ipinapakita na there is really a supreme being above us na talagang hindi natin mauunawaan sa buong haba man ng kahit magdamag natin pag-usapan, hindi po natin yan maunawaan. Pero ang maganda dito, meron tayong common denominator or common factor na pagka hindi na natin kayang arukin ng ating kaisipan, ng ating puso, o ng ating mga pangunawa, ay hindi mawawala yung bagay na pananampalataya na nakabase sa pag-ibig. Na hindi porque hindi natin maintindihan ay titigil na tayo. Katulad ng sinabi ni Kuya Alan na pagka ikaw ay nagmahal, pagka hindi mo na maintindihan, basta mahal mo lang. Yun na yun eh. Tayo, ganun din ng imbitasyon sa atin ng Panginoon na siya na sobrang pagmamahal niya sa atin na hindi na natin kayang arukin o intindihin yung pagmamahal na yun. Wala tayong magagawa kundi tanggapin yung pagmamahal na yun at patuloy din tayong magmahal sa Kanya no matter what. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Di ba? Katulad ng ginawa ng Sangtatlo. Talaga namang sa umpisa, nung nilikha niya ang sangkatauhan, nilikha niya out of love. Nung niligtas ni Jesus ang sanlibutan, no, na naging triumphant ng Easter, ginawa din niya out of love. Out of love for His Father and out of love for mankind. Ganon din sa Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, umakyat na ang Diyos anak sa langit, hindi pa rin niya tayo pinabayaan, iniwanan pa rin niya tayo dito ng isang Diyos na sa katauhan ng banal na Espiritu na yan yung nagbibigay sa atin ng wisdom kung bakit patuloy tayo nagmamahal. Yan yung nagpapatibay sa ating pananampalataya. Bakit patuloy pa rin tayong naniniwala kahit hindi natin maunawaan yung vastness ng mystery na to. Patuloy pa rin tayong naniniwala. Yun yung napakagandang imbitasyon at reflection sana sa atin ngayong gabi na huwag tayong magsawang maniwala or manampalataya. Hindi man natin maintindihan, basta ang importante, tayo ay minahal, tayo ay nagpatuloy na magmamahal sa Diyos, kundi pati sa kapwa. Amen. Tama yun, Kuya Pip. At yun nga yung gusto ko rin na i-share. Yun nga yung pakiramdam na yun ng pagmamahal. Alam natin lahat yan naramdaman natin, naranasan natin yung pagmamahal. Which is, ang hirap sagutin, di ba? Parang misteryo. Parang sa akin, pwede kong sabihin na ganun din Kumbaga, pagka nagmamahal kasi tayo, dito palagi sa puso natin nararamdaman, hindi dito sa isip Minsan, 'di ba, hindi intellectual. Kaya pala sister, tama ba yung halimbawa pag may nagtanong pala sa akin pagka sinabing about the Trinity, sasabihin ko lang bakit ako naniniwala? Pwede ko sabihin na kasi nagmamahal ako 'Di ba? Kasi nagmamahal ako kaya ako naniniwala. Nagmamahal ako dahil nararamdaman ko yung pagmamahal. Pagka kuya hiningan ka pa ng maraming paliwanag, ang sasagot na lang daw dyan ay, basta. Pero naalala ko din kuya yung teacher po namin na
sa Holy Spirit, ano po. So, pag pinag-usapan yung Holy Spirit, hindi pwedeng hindi ko pag-uusapan yung Holy Trinity. Sabi niya, sige, next meeting, ano po siya, Indonesian ang hirap intindihin. Mahirap na nga yung topic, mahirap pa din siyang intindihin kasi yung English niya, tapos kung paano niya i-pronounce, tapos mahina pa, tapos napakabilis. Talagang Holy Spirit ang kumilos sa amin para kami pumasa. Sabi niya, sige, next meeting, try to explain the Holy Trinity in your own words. Kung gusto niyo gumamit ng mga diagram, gumamit ng mga analogy o mga paghahalin tulad, di kami isip-isip. Ano po, kuya? Merong itlog, merong yung leaf, merong tungkol sa yung, ano ba yun? Mangga, may electric pan, di kanya-kanya kami images, Tawa lang siya ng tawa. Tapos sa bandang huli sabi niya, sa tingin ninyo, na-explain ninyo. Sagot namin, sa tingin po namin, na-explain naman namin. Sabi, tumatawa siya, sabi niya, kapag na-explain nyo na, hindi na Holy Trinity yan. Kapag na-explain nyo, sa tingin ninyo, na-explain ninyo, ano yung nature, yung substance, yung kumbaga, ano yung mga, yung mga divine essence nila, na-explain ninyo sa sample ninyo, hindi Trinity ang inyong ipinaliwanag. Pero sa totoo nga po, dahil kung pagninilayan natin yung sinabi kanina ni Kuya Carlo, yung kanilang pagiging one in yung essence, yung yung substance, yung kanilang nature, mahirap i-explain talaga using analogy. Kasi halimbawa, 3-in-1, yung eggshell, yung white, yung yolk, yung electric pan, yung tatlong kasi parang nililimitahan natin ang Diyos. Ibig sabihin, 1/3 lang ba? 1/3 lang yung Father, 1/3 lang yung Son. Hindi po ba? 1/3 lang ba yung Holy Spirit para sabihin natin buo? Hindi. Nadidiminish yung kanilang pagiging, yung divinity nila. So, ito yung itlog. Ibig sabihin part lang ng pagiging Diyos ang Ama, part lang ng pagiging Diyos yung Anak. So, yung Holy Trinity, what is not with the Holy Trinity, mas lalalim pa yung pagkilala natin. Oo nga, hindi naman sila part lang buo nga buong buo. Diyos, 100% human. 100% na yung divinity nila is 100%. Si Jesus Christ din gano'n, 100% human, 100% divine, pero hindi mababawasan yung kanilang divinity. Kaya, ang hirap, wala dito. Meron isa ako narinig, I think parang pero kinote lang din ni Cardinal Tagle. Kinote lang din po niya yung kung sino yung naghalin tulad ng Holy Trinity dun sa apoy. Ano po, yung source, yung pinaka-flame at yung init, yung liwanag. Ano po, yun sa Trinity. Sabi niya, ito yung mga common na analohiya, pero still pa din, hindi pa rin masasabi sa atin ano talaga ito. Mahirap nga, kaya nga mystery, pero ang doon is yung pagnilayan natin sa buhay natin, na sabi nga kanina po ni Bishop Dennis sa mga katikista. Natutuwa po kasi ang dami. At alam niyo po ba kanina, nung pumarada na yung batch 1, kasi madami sila usually madami yung mga latest na mga batches. Pero yung batch 1, ang dami nila. Hindi, nakakatuwa yun. Kaya yung sinabi po ni Bishop, pinatayo by batches. Ang dami ng batch 1, pagdating sa batch 2 ng konti, pagdating sa batch 2 mas konti, sabi niya, anong nangyari? Nasaan sila? Kasi iba namatay na. Pero ang maganda doon yung word yung encouragement po ni Bishop na hindi naman kailangan na talagang matataas na theological na pag-aaral ang kailangan ng mga katikista. Yung simple lang, pero ito po ay, kumbaga nakikita natin yung pagmamahal, pagkilos ng Diyos, na ibabahagi natin ito sa mga bata at sa buhay na rin natin. Yun po nang mahalaga naman, yun po yung goal natin ng ating Marifaith. Hindi po ito malalim. Hindi po ito theological, catechetical po tayo. Very light yung ating discussion at hindi matatapos na paano natin ito inuugnay sa ating buhay. Paano natin po ito hahanapin at paano po natin siya, kumbaga, titignan sa buhay natin para
sabi nga doon sa radyo, ang buhay ay hayahay. Kasi kapag ka hindi po natin pinagninilayan, mapakahalaga po kasi kapag ka hindi natin napapagnilayan na itong banalasan tatlo ay kumikilos sa ating buhay, mararamdaman natin na may kulang. Ano yung essence ng aking pagiging Kristiyano kung itong banalasan tatlo, itong Holy Trinity na to ay hindi nagkakaroon ng significance sa buhay ko. Di po ba? Kailangan itong banalasan tatlo po ay may ugnayan talaga sa aking buhay, paglalakbay patungo sa kanila. Amen. Nako, ganda na sinabi mo, sister. Sabi nga ni Sister Glo Reyes Pila, may kanya-kanyang binabahagi sa atin ang Santatlo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Ama ang naglikha, Anak ang tagapagligtas o manunubos at ang Espiritu Santo ang gabay kung tama ba o mali ang gagawin. Ganyan ko po ipinapaliwanag sa mga bata ang tinuturo. Tama naman po. Tama. Actually, sister, Kuya Alan, Kuya Carlo, medyo para sa akin, no, ang isa sa mga sana mapag-usapan pa natin sa mga darating na session or catechism natin dito sa Marifaith ay tungkol sa banal na spirito. Kasi po, sister, correct me if I'm wrong, meron tayong napakalaking picture o pagkakaintindi kung ano yung Creator, God the Father, dahil nakasulat yan sa tapos yung yung mission na ginawa ng ating Panginoon kung saan tayo ililigtas. Pero ako po mismo, sister, I still long for a catechism about the Holy Spirit. In order for us to understand the Trinity, mga Marifaith, dapat alam natin kung paano sila yung tatlong yun gumagalaw sa ating buhay. Pero ako personally, Kuya Alan, medyo kulang na kulang pa rin or kulang na kulang pa talaga din yung kaalaman tungkol sa Holy Spirit. Meron nga akong naalala, sister, na minsan may nakakwentuhan, no? Hindi ko na matandaan kung kung saan siyang simbahan nakapanig o nakapanalig. Sabi niya, naiintindihan mo, nagdadasal ka, naiintindihan mo kung ano yung ginawa ng Diyos Ama, kanya ang sangkatauhan. Naiintindihan niyo kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang pagliligtas o ang pagtubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, yung Holy Spirit, alam ko Catholic din yung nagtanong sa akin, Kuya Alan, na very seldom daw, napansin niya sa mga bata, very seldom yung nagdasal sa Diyos, sa Holy Spirit na nagsabing, Holy Spirit, tulungan mo naman ako sa exam ko. Laging, Jesus, tulungan mo naman ako sa exam. Tulungan mo ako sa exam. Kung humiling tayo or nagdasal tayo, laging pertaining to one person. Pero sabi niya sa akin, ito, na-realize ko din na, sabi nga pala nila na sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ipadadala ko, bababa sa inyo ang Espiritu Santo para makasama ninyo. Yun yung kasama natin sa ngayon. At siya yung gumagabay, sabi nga ni Sister Glo sa atin. But very seldom that we call on the Holy Spirit. Kung hindi man ako mag-LSS o Life in the Spirit Seminar, o kung hindi man ako kakantahan ng Come Holy Spirit, I Need You, hindi ko pa siya matatawag. Honestly, totoo po yan. Lagi akong Jesus, Mama Mary, ganyan. Pero with regards to the Holy Spirit, sana kung mapag-usapan pa rin natin yan sa mga darating na topic natin dito sa Marifaith. Dahil isang napakalaki pa rin pong kakulangan ng kaalaman ay yung tungkol sa Diyos Espiritu Santo. Yes, Kuya Alan. Yun. Tama naman yung sinabi mo, Kuya Pip. Sister Pearly, Brother Carlo, ako rin, ganun. Kumbaga, sa akin naman, yung personal understanding ko about Holy Trinity, hindi naman ganun kalalim. Pero, kumbaga sabi ko nga kanina, tinuring ko na lang siya bilang parang pagmamahal. Yung alam mo yung pakiramdam mo pag nai-in love ka, 'di ba? Parang ganoon. Na hindi mo siya mapaliwanag pero ginagawa mo.
Parang ganun yung sa akin. Pero yung pagkakaintindi ko nga, yung natutunan ko sa seminaryo, kung ipapasok natin yung intellectual na bagay na explanation about Trinity. Kasi ang experience ko, sister, natutunan ko sa seminaryo yung salvation history eh. Pinag-aralan yung kung ano yung nasa Bible, anong ginawa ng Diyos mula pa noong kay Adan at kay Eva hanggang sa yun nga, yung sa New Testament na dumating si Jesus hanggang ipinadala yung Espiritu Santo. Kasi kung naiintindi, kasi ako hindi naman sinasabi ko na naintindihan ko siya na papya, pero kumbaga yung summary, yung kung paano siya tumakbo in times, mamamangha ka na ang Diyos ay nandyan palagi. At yun yung proof sa akin, yun yung prueba sa akin na iisa talaga sila, na merong isa lang talagang gumagalaw pagka pinag-aralan yung Revelation. Pangalawa, yung sa Biblia din. Kasi marami nagsasabi, wala naman daw sa Biblia. Sa akin naman, sa aking sariling pananaw, kung babasahin at iintindihin yung Biblia at maiintindihan yung salvation history, marereflect mo na yung misteryo ng Santatlo ay nag-i-exist. Yun sa akin personal. At siguro sa aking kumbaga ay sariling pagninilay, bago ko maintindihan yung Santatlo, kailangan maranasan ko ito. Yun nga yung sinasabi ni Sister Pearly kanina eh. Paano natin mararanasan yung banal na Santatlo sa ating buhay? Ako personally, naiintindihan ko siya, nararanasan ko siya kasi sa pamamagitan ng pag-attend ko sa mass, sa misa. 'Di ba? Nandoon yung Santatlo sa misa. 'Di ba? Pagka binabanggit ng pari na sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, 'di ba? Yung mga ganong, yung kung iintindihin natin yung mga prayers doon sa mass at kung paano yung tumatakbo yung mass, yung misteryo na yon na yung tinapay at yung alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo, kung naiintindihan natin lahat iyon, 'di ba? Parang kung yung experience na yon, yun na yung experience ko ng Trinity. At kaya ko nga nailapit yun doon sa pakiramdam ng isang umiibig. Kasi para mo siya maintindihan, kailangan maranasan mo. Kung naranasan nating magmahal, 'di ba? Kung naranasan nating magmahal, halos siguro sa aking pananaw pareho yung yung pagmamahal at yung Trinity, parehong misteryo. Ganun din yung walang paliwanag eh. Tama yung sabi ni Pipe, pag tinanong ka ng asawa mo, bakit mo ko mahal? Minsan wala ka talaga masagot eh. Parang po kaya, basta. Gano'n lang, basta. Natandaan ko din po yun, parang may nagtanong din sa akin. Simple paliwanag lang, sabi ko, si God, di ba, naniniwala ka kay God. So, kasi malaking bagay, naniniwala ka kay God, opo. So, si God, may gusto. Sa isip niya, may gusto siya. Ngayon, yung nasa isip niya, yung gusto niya, ay, kumbaga, nagkaroon ng flesh, sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung hinga, di ba, nagkaroon ng word. Yung word na yun, yung word, hindi po lalabas yung word na yun kung walang hangin. So, yung God wills, kumbaga lahat, yung hinanais ng Diyos, ito yung will ni God, na nagkaroon ng flesh, si Jesus Christ, so, through the power of the Holy Spirit. Minsan sa lower grade, ang sinasabi ko, si Jesus yung puso at isip ng Diyos. Yung nasa puso, sa Ellen po ito, yung nasa puso at nasa isip ni God, naging tao, si Jesus Christ yun. So, si Jesus Christ, yung ginagawa, yung sinasabi, ginagawa, yung buhay ni Jesus Christ, iyon yung will ni God.
Okay, so dahil ngayon yung will ni God naririnig na natin kasi kay Jesus, yung will ni God nakita natin ginagawa ni Jesus, yung will ni God nakita natin sa buhay ni Jesus. At yung Holy Spirit kako, ito yung power ni God na kumikilos, kaya nga ibig sabihin 'di ba nung Holy Spirit, nung sinabi ko sa inyo na ito ay yung ruwa, hininga, breathe, wisdom yan, Sophia. So ito yung ito naman yung power ni God na kumikilos sa atin para malaman natin na ito yung tama at mabuti. Sa kanya din manggagaling sa atin sa pamamagitan din ng power na yon, malalaman natin at magkakaroon tayo ng lakas loob na piliin ano yung tama at mabuti. Ngayon pag hindi niyo pinili yung tama at mabuti, yung Holy Spirit na yun, nandiyan pa rin yun, hindi naalis. Pero sasabihin sa iyo, mali iyon. Mali iyon, kaya itatama mo yung maling nagawa. Ganun sa lower grades, pero still, sabi niyo nga, mahirap pa din. Mahirap pa din paliwanag, pero magiging madali lang kung pag-uusapan natin ito sa larangan ng pag-ibig. Yan. Pagka pag-ibig na, kayong tatlo, alam niyo yun. Ay, sister. Hindi, sister, hindi lang naman sa pag-ibig ng yung buhay may asawa, hindi lang din naman sa pag-ibig ng sa mga anak, kundi yung mismong pag-ibig, sister, na pinapakita natin sa kapwa tao. Maging pari ka man, maging madre ka man, maging magulang ka man. Kaya pa nga napakaganda nung paliwanag ni Kuya Carlo kanina. Nasabi niya, yung role niya bilang magulang, yung role ng anak, ng asawa niya bilang ina, role ng mga bata, isa lang ang common denominator kundi pag-ibig. Kaya nga sabi ko kanina, kung hindi natin naintindihan lahat ng ito, ay isipin mo yung naramdaman kung saan ikaw ay minahal ng Diyos at kung saan ikaw ay nagmamahal ng kapwa. Kasi lahat yan ginawa ng Diyos out of love. At naisip ko nga, naalala ko nga na sinabi ni sister, nung hiningahan pa lang ng Diyos yan para maging mababuhay, from the start, ando doon na yung hininga o yung Espiritu Santo. At sabi nga nila, Kuya Alan, sister, Kuya Carlo, merong, kahit nagdano kasama ang tao, merong common denominator sa ating lahat. Yung common denominator sa ating lahat ngayon ay yung spark ng buhay, kung saan tayo ay nabuhay, nilikha, binigyan ng hininga ng Diyos, kung saan yon, sabi ni sister, doon magmumula at malalaman natin. Sabi ni sister, yung wisdom, malalaman natin ang tama at mali, malalaman natin kung paano magmahal. Yan yung mga fruits of the Holy Spirit, di ba? Wisdom, fortitude, yung yan yung understanding, yan yung mga gifts of the Holy Spirit na sa atin umpisa pa lang nandoon na. Tapos makikita pa natin yon sa example ng ating mga magulang, sa example ng ating mga guro, ng ating mga nakakasalamuhan tao. Pero sa totoo lang po, ang aking reflection, Kuya Alan, sister, Kuya Carlo, ngayong gabi, everything out of lahat ng ginawa to, everything is born out of love. We are created out of love. We have been saved because of love, and we understand and continue to love because of that love of God for us. At pagka yun, naintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin na yun, I'm sure, meron na tayong solid background kung ano yung isang tatlo na ginawa tayo, niligtas tayo, at patuloy tayong pinalalakas because of love. Amen. Nako, ayun din yung natutunan ko, Kuya Pip, Brother Carlo, Sister Pearly, na tayo bilang isang Kristiyano at bilang isang Katoliko naniniwala sa Holy Trinity at naniniwala tayo na iisa ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Pero may tatlong persona. Dahil alam naman natin na yung Diyos ay, sabi nga ni Brother Carlo, di ba, beyond boundaries. Talagang everywhere. God is everywhere. Kaya nga yung kung may ako suggestion, yung aking reflection is that kung may magtatanong sa akin ano yung proof ko na bakit may Trinity,
isa lang ang sasabihin ko kasi may pagmamahal. Nagmamahal ako. Kaya kong magmahal. Yun din yung pagmamahal na itinuro ni Kristo. Yun din yung pagmamahal na nararamdaman nating lahat. Kaya may Diyos. At hindi ko kailangang i-prove sa kanino man yung Trinity kasi nga misteryo nga yan na kahit ako ay hindi ko naiintindihan, gaya ng hindi ko rin naiintindihan bakit ako umiibig, bakit ko nararamdaman ng pag-ibig. Yun na lang, yun yung aking napag-reflect ngayon na kung ano man yung may mag-brought up man sa akin ng topic, yun na lang ang sasabihin ko. At sasabihin ko doon sa nagtanong sa akin, kung gusto mo maintindihan yung Holy Trinity, siguro, ma-experience mo muna yung magmahal, ma-experience mo i-experience mo muna si Lord. Paano? I-try mo magsimba. Try mo mag-attend ng mass. Try mo magbasa ng Biblia magmula Genesis hanggang Revelation. 'Di ba? Intindihin mo yung kwento, namnamin mo, and then i-connect mo yun sa pagmamahal. So siguro naman baka doon sa gagawin mo na yun ma-experience mo yung Trinity, ma-experience mo yung pagmamahal ng Santatlo sa sanlibutan, di ba? Yun lang naman yung sa akin. Brother Carlo. Sa kahuli-hulihan, ang aking pagtanggap sa doktrina ng Holy Trinity is partly because of explanation ni San Agustin, explanation ng mga katekista, kasama si Sister Pearly, explanation ng mga Santo Papa. Kaya ako tinanggap ang doktrina ng Holy Trinity ng partially. Pero kaya ko siya tinanggap ng buo mainly because it is a divinely revealed truth. Ibig sabihin, Diyos na mismo ang nagsasabi. Para bang ganito yung example ko dyan? Minsan nagkasakit yung anak ko at pinapapunta ko sa doktor. Mayroon siyang agam-agam na baka kung anong gawin sa kanya ng doktor. In short, partial yung kanyang paniniwala sa doktor. Pero sinabi ko, hindi anak. Pumunta ka sa doktor. Pumunta siya sa doktor on the basis na kung ang tatay niya na nagsabi sa kanya, gagaling ka sa ospital. So pumunta siya doon. Ganun din ang Holy Trinity. Hindi dahil sa napakagandang explanation ng kung sino mang tao, kundi Diyos mismo ang nagsasabi on the basis of the credentials of God, who cannot deceive or deceive. Kaya ako tinanggap yan kasi siya mismo ang nagsasabi kung ano siya anong kalikasan niya sa pamamagitan ng kanyang simbahan. So yung simbahan, instrumento lang. Pero independent of my understanding, kinaniniwala ako hindi, talagang 3 persons in one Godhead. Hindi yan mababago ng paniniwala ko. That remains true whether or not pinaniniwalaan ko o tinatanggap ko o hindi. So kaya yan ang aking line of reasoning. I accepted that on the basis of the testimony of God Himself. Yan na ang nagsasabi. Kaya ako tinanggap. Kumbaga, stop ka na doon sa hindi mo naintindihan. Tama na. Huwag mo nang pahirapan. Huwag ka na mag-nosebleed. Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo. Ito ang katotohanan. Ang Santissima Trinity. Amen. Totoo nga yan, Kuya Carlo. No? Naalala ko tuloy, Kuya Alan, yung sinabi. When the reason of man fails, that is where faith begins. Kapag hindi na nakaya ng reason ng tao na unawain ng isang bagay at patuloy ka pa rin naniwala, doon magsisimula yung pananampalataya. You would accept because sinabi ng Diyos, ito na yon. At dahil Diyos na nagsabi, then you have to accept. You have to take it, no, yung doktrina na pinaliwanag ni Kuya Carlo. So, yun lang din yung aking take away ngayong gabi. Hindi mo man siya maunawaan ng buong buo, talagang hindi po natin maunawaan ng buong buo, mga kamaripit. Hindi po ito isang kwento o isang chismis na may dulo at may simula. Ito po ay isang kwento o isang katotohanan na simula umpisa, walang katapusan. Dahil all-encompassing itong ating pinag-uusapan. So, talagang Amen. tayo na finite, limited po tayo, hanggang dito lang ang ating kayang unawain. Kaya yung hindi natin maunawaan na hanggang dito lang, doon na ngayon papasok yung biyaya, awa at pagmamahal ng Diyos para patuloy tayong maniwala at manampalataya at tayo ay
mabuhay doon sa pagmamahal na yun. So, yun lang ang takeaway ko, Amen. Kuya Alan. Sister. Amen po. Opo, yun. Kuya, kaya nga sabi ko kanina, pagka naubusan na tayo ng explanation, nasabi na natin yung kung hanggang saan yung alam natin, at they kept on asking, sagot lang daw dyan basta. And that basta is faith. Ano po, na kahit hindi ko na ma-explain, kahit hindi ko na alam kung ano kasunod, kahit hindi ko maunawaan, iyon yun. Ano po, basta. Nandun ako naniniwala. Sabi ni Kuya Carlo, hindi yung katotohanan ay hindi mababago kung naniniwala ka o hindi. Maniwala ka o hindi, yun yung katotohanan. Ano po? At yung katotohanan na to, masasabi mo naman talagang totoo. Biruin mo, ilang taon na nag-i-exist ang simbahan. Kung hindi ba naman to totoo? Di ba hanggang ngayon? Sabi nga, hiramin ko lang po yung word ni Father Mike. Kung hindi pa naman ba pag-ibig ang tawag dyan? Ano po? Kung hindi pa ba Diyos yung kumilos dyan, ano pa? So, sa akin naman po ay ang takeaway po natin dyan is, sabi ko kanina, to make every Sunday a Trinity Sunday. Hindi lamang po yung bukas yung Trinity Sunday. Let us make all Sundays a Trinity Sunday. Kasi di ba sa Misa Trinitarian yan sinasabi niyan lahat. Mga prayers, lahat po yan Trinitarian kumbaga, maging conscious tayo lagi. Ano po, maging conscious tayo lagi sa Banal na Trinity, sa Banal na Santatlo na kumikilos at gumagabay sa ating buhay. Kung hindi lang every Sunday, every day, let us make it a Trinity Sunday for us. Laging feast day ng Holy Trinity sa atin sa araw-araw nating buhay. And pagkain po ay kumbaga napagsumikapan sa biyaya ng Diyos. Ano po, sa biyaya at awa ng Diyos, sasabihin nga natin yung sinasabi nila, hayahay ang buhay. At sasabihin ng iba, sana all. Yun. Amen po. Amen. Nako, thank you, Brother Carlos, Sister Pearly, Kuya Pip, Pero bago muna tayo mag-final prayer, shout out muna ako. Una kay Brother Jerry Baez. At kahapon kasi sa Verbum, hindi ko siya na-shout out, nag-message doon. Ayun, shout out, Brother Jerry. At ganun din naman, shout out natin yung mga nagbe-birthday, si Brother Eric Nieto, kasamahan namin sa minor seminary nung araw, nag-birthday siya. At ganun din sa sino pa ba nag-birthday, Pip? Kay Brother Edward, kaklase namin sa seminaryo, happy birthday, belated happy birthday. At kay Bonnie Batallones, kay Doc Bonnie, happy birthday. Yon. Si Sister Pearly, Sister Pearly, happy birthday. Thank you, belated. Tinanong ko ba pero mo bukas meron pang imbitasyon si Sister Pearly galing kay sino ba yung nagaya sa Sister Ate She. Ate She. Kita mo? Yan, mamamantikaan na naman yung bibig ni Sister Pearly. Tableya po, Ter, ha? 3 in 1. Alam ko tableya pag sa fiesta. Apo. Kaya, Happy fiesta and happy birthday po. At congratulations po sa lahat ng mga nag-aral sa institute sa inyong silver anniversary. Po, at kita-kits ulit sa golden. Nako. And hopefully sa diamond. Diamond. Si Kuya Carlo po, isa sa mga professor po doon. Yeah. Ako naman, Kuya Alan, gusto ko nang batiin yung mga kapatid natin na gumala kay Father Jojo kanina. Mga nagbisikleta, no? Yung mga kapatid natin sa Iksay, sa Immaculate Conception Seminary. Thank you po at ginala ninyo si Father Jojo. At magkita-kita po tayo doon sa mga programa natin sa seminaryo. At kung meron po kayong mga anak na gustong ipasok sa seminaryo, ay pwede po, open na po sila for the next school year. So, kung meron kayong anak, pamangkin, kapatid na gustong tumugon sa tawag ng pagpapari o maging mabuting Kristiyano, ipasok po ninyo sa seminary. Amen. At doon naman sa mga kabataang babae na nag-iisip din na parang maging kagaya ni Sister Pearly, meron pong mga ang congregation, kagaya po ng RDW, meron silang 3-day come and see
Search in, come and Search see. in, Yes. yeah. Search in. Ewan ko kay Sister Pearly, kung kailan sila magkakaroon ng gano'n. Pero kung gusto nyo po at interesado po kayo, mag-message po kayo dito sa Batang Minor TV at i-refer po namin kayo. Ipapasyal po namin kayo, pwedeng sa RDW, pwedeng sa RCM, pwedeng sa OP. Iko-connect po namin kayo para matulungan namin kayo kung ano talaga yung gusto nyo, yung charism na para sa inyo. Kasi kaya maraming May discrimination po. May discrimination po. Ano, Hindi sila tumatanggap. hindi tumatanggap ng ano, brother? Lalaki. Lalaki. Yon. Kaya Bakit na-discriminate din naman ako kasi noon gusto ko magpare eh. Sa seminaryo hindi tumatanggap ng babae. so yung sa mga sakrista naman kalalakihan, sabi nga ni Kuya Pip sa ICS, Immaculate Conception Seminary, at major or minor kung ano man po yung level ninyo. Sabi ni Tina At Oyo, hindi lang sa Immaculate Conception, Kuya Alan, no? At total, maraming nakakapanood sa atin. May nakakapanood sa atin sa Manila, sa Makati, yes, sa Pasig, yes. Oh. Polo. Marami pong seminaryo na pwede niyong pagsubukan. Nandiyan ng Pope John Paul II, nandiyan ng Our Lady of Guadalupe, nandiyan ng even yung late vocations, nandiyan ng Holy Apostle Seminary, nandiyan lang po yung sa may Mandaluyong. No? Yung Maria Assumpta Seminary, nag-a-accept din ng applicants, yung mga malalapit doon. Pampanga, Cabanatuan, marami pong seminaryo. Kahit nasan po kayo nanonood sa amin ngayon, pumontak po kayo, magsabi kayo sa amin kung nasaan kayo at saan may seminaryo sa inyo, ituturo po natin. Amen, amen, amen. So nako, gumagabi na at nako yung ating mga galing sa party yan kanina dun sa 25th anniversary, mga pagod na rin. So siguro sister mag-request na rin tayo ng ano. Kuya Alan, ulitin mo muna yung pronunciation ng Diolicat. Diyolicatma. Sabi ko nga kaya okay na ako. Very good ka na kay Mother. Very good na ako kay Mother Cecil. Peace. Okay, anong ibig sabihin noon muna, Kuya Alan? Ha? Hindi, may nire-request kasi kami sa Echoes of Christ, baka pwedeng gawing Sabado. Sabi daw ni Sister Joanne nung nag-echoes nung nakaraan, Kuya Alan, hindi mo nga raw mabanggitin, ibanggitin ko raw muna ng ano yung Diyolicatma. Yun, pre-practice ko ng pre-practice. Kaya ngayon, Mother, okay na, nababanggit ko na. Actually, Kuya Alan, ano daw yung ibig sabihin ng Diyolicatma? Oo, anong ibig sabihin ng Diyolicatma? Ano ba ibig sabihin? Diocesan Lay Institute of Catechetics. Yun. Malolos. In Malolos. Alam mo, Sister Pearly, dati, for 2 years, ang dinig ko sa mga katekista na pronunciation, Diyolicatma. Hindi, daily. Diyolicatma. Ano yung Diyolicatma? O nga, iba nga, Jolicatma Jolicatma. At least medyo mas malapit, pero yung daily, ayun naman. Nako sister, ayun maglalambing na po kami. Tayo manalangin po. Pwede niyo po bang pangunahan yung ating closing prayer? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming mapagmahal, maraming salamat po. Tunay nga pong napakabuti mo bilang Ama namin na patuloy na tumutugon sa aming pangangailangan, nag-aaruga at tunay na kumakalinga sa amin. Maraming salamat po sa makaamang pagmamahal na patuloy niyong pinadadama at pinakikita sa amin. Jesus, kayo po ang aming kapatid. Tulungan niyo po kami na kami ay matulad sa iyong pagsunod at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tulungan niyo po kami, Jesus, na matularan namin ang iyong pagmamahal na hindi naghahangad ng kapalit. Ikaw po ang aming modelo. Ikaw po ang aming tutularan. At patuloy niyo po isugo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay tulungan at gabayan sa lahat ng aming gagawain at iisipin. Bigyan po kami ng mga karunong aming kinakailangan. Kayo po ang manahan sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sapagkat kami po ay
marupok, kami po ay walang alam. Ngunit kapag ninais niyo po, ang lahat ay magkakaroon ng kabuluhan, ang lahat ay magkakaroon ng katuparan. Sa aming pong kahinaan, sa aming mga kawalan, patuloy niyo po kaming gamitin upang ang iyong pagmamahal at ang iyong pagkilos ay maunawaan, maramdaman, makilala at mamahal ng bawat isa. Ang lahat po ng ito ay sabot na langin namin. Sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at nagahari kasama ng Banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. Sa iisang tinig po, purihin natin ang banal na sa tatlo. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Sister Pearly. Nako, sa mga nanonood sa atin, ipagdasal po natin ang RCM at meron silang retreat na gaganapin ngayon. Yes po. Darating na June 11 to 21. Retreat and chapter po. yun. At Pray, ipagdasal pray, pray natin po. na puspusan sila. Pati verse, sama na po. Yeah. Po. Saan ba recruit niyan? Baka pwedeng makasama kami ni Kuya Carlo. Diyan lang po sa Baliwag. Sa Baliwag lang po sa Lahardin kasi po sa chapter proper po namin kailangan meron pong canon lawyer. Para hindi po pupunta pa ng malayo si Father Winnie. So kailangan malapit lang po. Alright. Tsaka So- po sa last day kasi nandoon po ang obispo. Yes. So, yun, ipagdasal natin ang mga RCM sisters at doon sa kanilang retreat na mapuspusan sila ng banal na Espiritu Santo at para yung kanila paglabas nila doon ay maging kumbaga is mas masigla pa sila paglabas nila. Ayan. Paglabas nila, Kuya Alan, merong sasabihin na, habimos mamam. Anong usok bang lalabas? Buwan, blue o pink? Blue. Pag pink, Blue po. wala pa Blue. naboboto. Ayan. Nako. Nako, maraming salamat po Sister Pearly, Brother Carlo, Kuya Pip. Thank you kahit na busy ka at kung saan ka man, undisclosed location naka-attend ka pa rin sa ating Mari Faith. Thank you po sa Namiss mga ko na nga kayo, kaya nga tumama eh. Apo. Kaya doon sa mga nanonood din, i-like and i-share nyo po yung video at doon din po sa mga nanonood sa iba't ibang social media pages sa iba't ibang parokya sa Diocese sa Malolos at sa iba pang diocese. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Batang Minor TV na ang layunin ay mag-promote ng vocation at spiritual growth. Kaya makita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Mari Faith every first Saturday of the month. Kaya happy weekend po to everyone. Thank you po. Happy weekend po. Bye-bye. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.